Triplets na hiwalay sa ina matapos magsimba hanggang sa nakita nila ang isang lalaki na naghahanap ng mapapangasawa kaya agad nilang nirecommend ang ina. Pero bakit nagulat ang lalaki nang makita ang ina ng triplets? Tahimik na naglalakad-lakad ang magkakapatid na sina Charlie, Sophie at Charmy habang magkakahawak ang kanilang mga kamay. Kasalukuyan silang nasa isang parke at pinagtitinginan ng mga taong napapadaan. Tingnan mo oh, ang cute ng mga bata. Masayang bulong ng isang babae sa kanyang kasamang kaibigan. Teka, bakit nakatingin silang lahat sa atin? Takang tanong ni Charmy sa kanyang mga kakambal. Napakamot naman ang kanyang ulo si Charlie dahil hindi niya rin alam kung ano ang isasagot sa kanyang kapatid. Kanina pa tayo palakad-lakad. Baka nakalayo na tayo sa simbahan. Marahang saad naman ni Sophie. Bumuntong hininga ang magkapatid. Maten sila ng misa kanina kasamang kanilang ina. Ngunit matapos, ang misa ay naisipan nilang bumili ng cotton candy. Na-distract sila sa magandang fountain sa park kaya naman nalayo sila sa kanilang ina. Hindi pa tayo malayo. Ayun lang yung simbahan, no? Turo nga ni Charlie. Sa simbahang tanaw pa ng kanilang mga mata. Pero siguradong hinahanap din tayo ni Mommy ngayon. Kaya wag na muna tayong lumakad. Upo na lang muna kaya tayo doon. Tinuro ni Charlie ang isang bench sa park. May nakaupo ring isang lalaki doon. Ngunit dahil maliliit lamang sila, sigurado silang kakasya sila sa natitirang espasyo sa upuan. Good morning po! Masiglang bati ni Sophie sa binata. Napatingin naman ng lalaki sa magkakapatid. Para bang gulat itong nakakita ng triplets. Ngunit napalitan rin ng ngiti ang pagkabigla sa mukha nito dahil sa nakakagigil na pisngi ng mga bata. Sobrang cute ng mga to. Sinong kasama nyo? Bakit kayo lang ang naglalakad-lakad? Marahang tanong ni Rowan bago tinulungan ng mga bata sa pag-akyat sa bench. Nahiwalay po kami sa mommy namin eh. Uupo po kami dito para po madali niya po kaming mahanap. Sagot nga ni Charlie. Tumango ang lalaki at namangha sa ideyang naisip ni Charlie. Karamihan sa mga batang nasa ganitong sitwasyon, umiyak lamang ng malakas habang panay ang hanap sa kanilang ina. Ngunit mukhang kakaiba ang tatlong magkakapatid. Saad pa nga ni Charmy. Ano pong pangalan niyo? Bakit po kayo malungkot? Natawa ang lalaki at napailing. Halata bang stress ako? Hindi makapaniwalang saad ng lalaki. Rowan ang pangalan ko. Kayo, anong pangalan niyo? Ako po si Charlie, ito naman po si Charmy at ito naman po si Sophie. Agad namang nawala ang stress sa buong araw na dala ni Rowan habang nakatingin sa mga cute na bata. Hindi niya na napigilan pang pisilin ang pisngi ni Sophie na nasa kanyang tabi lamang. Sana kung magkakaanak man ako balang araw maging kasing cute nyo. Saad pa nga ni Rowan. Bakit po kayo malungkot? Nakita po namin kayo kanina eh. Bahagyang natawa ulit si Rowan dahil mukhang hindi niya matatakasan ang tanong ng mga bata kahit na sinubukan niyang ibaling sa ibang bagay ang usapan. Bumuntong hininga si Rowan at napasandal sa kanyang inuupuan. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa inyo ang dahilan. Hindi ko rin alam kung maiintindihan niyo ako. Napaayos ng upo si Rowan, saka napalingon sa mga batang nasa kanyang tabi. Naghahanap ako ng mapapakasalan na babae. Biglang sabi ni Rowan sa mga bata. Mapanurin namang napatingin ang mga bata sa kanya na para bang nag-aabang pa sila ng karagdagang impormasyon. Hindi naman inaasahan ni Rowan ang ganoong reaksyon mula sa mga bata. Ganito kasi yun. Wala talaga akong balak na mag-asawa pero matagal na akong pinipilit ng mga magulang ko, lalo na ng lolo ko. Nag-aalala sila para sa akin dahil ayaw nilang mawala rito sa mundo nang hindi ako nakikitang may stable na pamilya. Bakit po nila sinasabi na mawawala po sila? Iiwan ka po nila? Takang tanong ni Charlie.
Marahang natawa naman si Rowan. Hindi. May mas malalim pang kahulugan yun. Siguro hindi ko na muna sasabihin sa inyo dahil masyado pa kayong bata para isipin ang tungkol sa mga ganong bagay. Tumango ang triplets. At mukhang naintindihan naman si Rowan. Nakahanap na po ba kayo ng asawa niyo? Inosenteng tanong naman ni Charmy. Umiling si Rowan bilang sagot. Hindi pa nga eh. Ang dami kong nakilalang babae kanina pero sadyang hindi ko mapaliwanag kung bakit tinanggihan ko silang lahat. Nararamdaman ko kasing may mga iba pa silang motibo. Napanguso lamang ang mga bata dahil hindi naman nila lubos maintindihan kung ano ang motibong tinutukoy ni Rowan. Ilang sandali pa, biglang umaliwalas ang mukha ni Charlie na para bang may magandang ideya itong naisip. Ang mami po namin, single po siya. Biglang saad ni Charlie. Mas lalo namang natawa si Rowan dahil maging ang sarili nilang ina ay inirekomenda talaga. Tunay ngang napakamura pa ang pag-iisip ng tatlong bata. Ang chikiting na cute na to kasama niya at hindi pa nila lubos na naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Rowan sa kanila. Bakit mo naman nirereto ang mommy mo sa akin? Nasaan ba ang daddy niyo? Tanong tuloy ni Rowan habang nagpipigil pa rin ng kanyang pagtawa. Tila lumungkot naman ang kanilang mga muka. Namatay po siya bago po kami pinanganak. Sagot nga ni Charmy dahilan upang matahimik si Rowan. I'm sorry. Sad na lamang nito. Umiling si Sophie at marahang ngumiti. Okay lang po yun, sabi po ni mommy nasa magandang lugar na po siya ngayon at binabantayan lang po kami. Hindi lubos sa kalain ni Rowan. Sa murang edad ng mga bata ay ganito na sila ka-matured kung mag-isip. Bigla tuloy napaisip si Rowan kung anong klase ng babae ang ina ng mga bata. Ngunit isa lang ang masisigurado niya. Malamang ay isa itong mabait at matapang na babae dahil nakaya nitong palakihin ang tatlong bata nang walang katuwang na asawa. Isa siyang single mother. Nang biglang, mga anak, sabay-sabay na napalingon sina Rowan at ang triplets patungo sa kanilang kaliwa kung saan naroon si Christy, ang ina ng mga bata na pawis habang naghahabol ng kanyang hininga. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Christy at agad na nga siyang naglakad papunta sa inuupuan ni Rowan at ng kanyang mga anak. Baka sa mukha nito ang pag-aalala na ngayon ay unti-unti nang humuhupa. Habang mabilis itong naglalakad bigla na nga lamang naapakan ni Christy ang isang butas sa lupa dahilan upang sumubsob ang dalaga sa damuhan at agad na mapatayo si Rowan. Mabilis na napatakbo si Rowan papunta kay Christy habang kasunod niya naman ang triplets. Agad niyang inalalayan ng dalaga habang palihim na pinipigilan ang pagsabog ng kanyang tawa. Teka, natatawa ka ba? Tanong tuloy ni Christy habang masungit na nakatingin kay Rowan. Mga anak, sino to? Bakit kasama niyo siya? Mommy, nakausap po namin siya kanina habang po hinihintay namin kayo. Siya po si Tito Rowan. Marahang pag-explain naman ni Charlie. I'm sorry kung na-offend kita. Nabigla lang ako kanina. Nahihiyang sabi na lamang ni Rowan, saka napakamot na lamang sa kanyang ulo. Kumunot naman ang noo si Christy. Umiling ito sa kabumaling na lamang sa kanyang mga anak. Paano ba kayo nahiwalay sa akin? Nagulat na lang ako kanina na wala na kayo sa likod ko. Alam niyo ba kung gaano ako nag-alala? Paano kung bigla na lang may humila sa inyo sa daan? Sorry po mommy, gusto ko po kasing puntahan yung fountain eh. Sagot nga ni Charmy. Saka tinuro ang fountain na hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Bumuntong hininga si Christy at napangiti na lamang sa kanyang mga anak. Hindi ko alam. Hindi ko naman kayang magalit sa inyo dahil ang cute-cute nyo. Saad niya sa kapinanggigilan nga ang pisngi ng kanyang mga anak. Pero wag nyo nang uulitin yun ha. Alam niyo namang mag-aalala si mommy sa inyo eh. Opo mommy, sorry po hindi na po namin uulitin. Sagot nga ni Sophie. Palihim na napangiti naman si Rowan habang pinapanood si Christy at ang mga anak nito
Maya-maya pa tumayo ang dalaga upang muling harapin si Rowan. Siya nga pala. Salamat sa pag-entertain sa mga anak ko ha. Mababait tong mga to pero nakakatakot rin dahil baka masamang loob ang makausap nila. Iba pa naman sa panahon ngayon. Don't worry, matatalino ang mga anak mo at hindi basta-bastang naloloko. Mapanuring nakatitig naman si Christy kay Rowan saka bumaling sa kanyang mga anak. May ginawa ba kayo sa tito Rowan nyo? Usisa niya sa kanyang mga anak. Wala silang ginawa. It was just a normal conversation, hindi ko lang inaasahan na sa mga bata ko masasabi ang bigat ng loob ko na kanina ko padala. Bahagya namang naging concerned si Christy dahil sa sinabi ni Rowan. Okay ka na ba? Actually, kakain kami ng tanghalian ngayon. Gusto mo bang sumama? Pag-aaya na lamang ni Christy. Umaliwalas naman ang mukha ni Rowan matapos marinig ang sinabi ni Christy. Hindi lamang siya, maging ang magkakapatid ay agad nga na naging excited matapos marinig ang sinabi ng kanilang ina. Hindi naman tumanggi si Rowan sa offer ni Christy at nagtungo na nga sila sa isang malapit na karinderya. Panay ang paglinga ni Rowan sa paligid at napansin naman ito ni Christy. First time mo ba sa ganitong lugar? Agad na natauhan si Rowan sa kanapatingin kay Christy sa kanyang harapan. Hindi. Paano mo nasabi yan? Nahihiyang sagot naman ni Rowan. Nagmamaang-maangan ka pa. Halata naman na mayaman ka eh. Gusto mo bang lumipat tayo? Masyado bang mainit dito? Tanong nga ni Christy. Agad namang umiling-iling si Rowan bilang sagot. Hindi, dito na tayo. Mukhang masarap ang pagkain dito. Agad na sagot nito upang pigilan si Christy sa pagtayo. Tama ka po, Tito Rowan. Masarap po talaga ang pagkain dito. Dito po kami laging kumakain pagkatapos po magsimba. Masiglang sagot ni Sophie. Napangiti naman si Rowan sa katumango. Sakto namang dumating ang kanilang mga in-order at nagsimula na nga rin silang kumain. Napansin ni Rowan ang pagiging atentibo ni Christy sa kanyang mga anak. Sa sobrang pag-aasikaso nito, ni hindi pa nga ito nakakasubo ng kahit isang kutsara mula sa sarili niyang pinggan. Agad namang inabot ni Rowan ang pinggan ni na Sophie at Charmy. Nakatabi lamang niya. Ako nang magpapakain sa kanila. Hindi ka pa kasi nakakain. Saad ni Rowan. Nabigla naman si Christy, kaya napatango na nga lamang ito sa kangumiti. Dahil sa pagtulong ni Rowan sa kanya ay nakakain na rin siya kahit papaano. Habang naglalakad sila pabalik sa park, panay ang pagkukwentuhan ng magkakapatid habang nasa likod naman sila ni Christy at Rowan. May anak ka na ba? Napansin ko kasing magaling kang makitungo sa mga bata eh. Biglang tanong ni Christy. Oo nga pala. Hindi pa nga pala ako nagpapakilala. Ako si Christy. Tinanggap naman ni Rowan ang kamay ni Christy na nakalahad sa kanya. Rowan, sagot ng lalaki. Sa totoo lang, ngayon lamang ako nakipagsalamuha sa mga bata. Siguro parte na ng pagiging charming at bibo ng mga anak mo. Kaya naging magaan ang loob ko sa kanila. Wala rin akong asawa at girlfriend. Mapanuring tumitig si Christy sa kanyang kasama dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Parang hindi halata eh. Yung mga katulad mo kasi, kayo yung mga tipo na habulin ng mga babae. Natawa na nga lamang si Rowan at napailing. Kung alam lamang nito kung gaanong umiiwas sa kanyang mga empleyado niya sa kanilang kumpanya dahil sa takot sa kanya, baka hindi ito masabi ni Christy. Christy, hindi ba mahirap mag-alaga ng mga bata? I mean, alam kong mababait ang mga anak mo, pero at some point nagiging needy at makulit din sila, right? Hindi ka ba nahihirapan lalo na 3 sila? Walang alinlangan na umiling si Christy sa kangumiti. Alam mo sa totoo lang, sila talagang nagbibigay lakas sa akin araw-araw. Hindi lang kaya sila ang binubuhay ko. May kapatid pa ako na malapit nang matapos sa college. Nanlaki ang mga mata ni Rowan matapos marinig ang sinabi ni Christy. Natawa naman ang dalaga dahil doon. Lahat naman ng pagod ay magbubunga rin balang araw. Yun ang lagi kong iniisip kahit na napakahirap ng sitwasyong kinalalagyan ko ngayon. Marahang sabi ni Christy. Nang makabalik na sila sa park, ay agad na nagsitakbuhan naman ang bata sa damuhan.
Napansin ni Christy ang pagiging tahimik ng kanyang kasama para itong maraming gustong sabihin ngunit hindi nito magawa. Teka, may problema ba? Takang tanong ni Christy. Christy, alinlangan na sabi ni Rowan. Tingin ko matutulungan kita, pero kailangan mo rin akong tulungan. Saad ni Rowan. Kumunot ang noo ni Christy dahil hindi niya palubos na naintindihan ang ibig ipahiwatig ni Rowan. Kailangan ko ng babaeng mapapakasalan at magpapanggap na asawa ko. Well, mag-asawa nga kami dahil kasal kami, pero kailangan kong magpanggap siya na nagmamahalan kami para maniwala ang mga magulang ko at lolo ko. At ikaw sana ang gusto kong bigyan ng offer. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Christy matapos marinig ang sinabi ni Rowan. Mas ikinagulat ng dalaga ang katotohanang siya ang binibigyan ni Rowan ng offer na yun sa kabila ng katotohanang may mga anak na siya at 3 pa. Hindi naman kita pinipilit. Gusto kong respetuhin ang desisyon mo kung ayaw mong maikasal ulit. Paninigurado ni Rowan sa kamarahang ngumiti. Paanong mga anak ko? Takang tanong naman ni Christy. Isasama natin sila. Hindi naman magiging problema yon. Malalim na napaisip si Christy. Hindi niya alam kung ano ang totoong background ni Rowan. Ngunit hindi siya sigurado kung may mga magulang pa ba sa panahon ngayon ang malugod na tatanggap sa isang babaeng may mga anak bilang magiging asawa ng kanilang anak. Pasensya na Rowan, mukhang hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Nahihiyang saad na lamang ni Christy. Ngumiti lamang si Rowan, saka inabot ang kanyang business card sa dalaga. Ito ang business card ko. Kung sakali mong magbago ang isip mo, just call me anytime. Tinanggap ni Christy ang business card at tuluyan na ngang nagpaalam si Rowan sa dalaga pati na nga rin sa mga bata. Ilang segundong nakatayo lamang si Christy at tulala sa hawak niyang piraso ng papel. Hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyari sa loob lamang ng ilang oras. Pagka-uwi nila, agad na bumungad kay Christy ang kapatid niyang si Julia na nakatulog sa sofa habang suot pa ang uniform nito sa kanyang part-time job sa isang fast food restaurant. Napabuntong hininga si Christy at marahang niyugyog ang katawan ni Julia upang gisingin ito. Kumain ka na muna bago ka matulog. 6:00 na. Nakabili kami ng lutong ulam sa labas kanina. Marahang ngumiti si Julia sa katumango. Nag-overtime ka na naman ba? Baka naman mo-overfatigue ka naman yan. May thesis ka pa. Pananermo ni Christy. Natawa na nga lamang si Julia sa kama paglarong niyakap ang kanyang ate. Ate, 21 na ako. Tingin mo kakayanin ko pa ng sikmura ko na umasa lang palagi sa'yo? Malaki-laki ang kailangan naming pera para sa topic na napili namin kaya kailangan ko pong mag-ipon. Baka mamaya makaapekto naman sa grado mo yung sobrang pagtatrabaho mo, Julia. Nagala lang sa naman ni Christy. Naku, pareho talaga kayo ni nanay, hindi na ako bata, no? Sabi ni Julie. Ipinaghanda na lamang ni Christy nang makakain ang kanyang kapatid. Pagkatapos nilang maghapunan natulog na nga ito at sinamahan naman ni Christy ang kanyang mga anak upang patulugin na rin. Tingin nyo, makikita natin ulit si Tito Rowan doon sa park sa linggo? Tanong nga ni Charmy sa kanyang mga kapatid. Napalingon naman ang mga bata kay Christy at sa kanya humingi ng sagot. Ngunit imbes na sagutin, ang kanyang mga anak muling nagtanong si Christy. Okay lang pa sa inyo kung ikakasal uli si Mommy? Nagkatinginan ng magkakapatid. Opo, Mami, okay lang po. Narinig po namin ang sabi ni Tito Rowan kanina at kami pong nagsabi kay Tito Rowan na magpakasal po kayo. Bibong sagot nga ni Charlie. Kumunot ang noo ni Christy. At mas lalo namang nabalot ng tanong ang kanyang isipan ngayon. Bakit niyo naman sinabi yun? Di ba dati, sabi niyo ayaw niyo dun sa nanliligaw sa akin? Mami, si Tito Rowan lang po okay sa amin. Ayaw po namin sa iba. Mabait po kasi siya eh. Pagtatama nga ni Sophie. Napailing na lamang si Christy dahil sa mga pinagsasasabi ng kanyang mga anak. Sa halip na ipagpatuloy pa ang kanilang usapan, minabuti na nga lamang ni Christy na patulugin ang kanyang mga anak bago pa siya pumunta sa kanyang kwarto upang kunin ang kanyang cellphone at ang business card
na ibinigay ni Rowan sa kanya. Napabuntong hininga si Christy. Isa yung desisyon na hindi niya nga basta-basta pang mababawi. Ngunit kung makakatulong naman ito sa kanyang mga mahal sa buhay, ay handa siyang sumugal at tanggapin ang offer ni Rowan. Ilang araw matapos ang gabing yun, hindi na nga ang munting bahay na puno ng mga alaala ng kanyang mga anak at kapatid ang nasa harapan ni Christy. Sa halip isang malakastilyong mansyon na nakakalaglag pa nga talaga sa ganda. Tito Rowan, dito po kayo nakatira? Isa ka po bang prinsipe? Inosenteng tanong ni Sophie na ang akala sa mansyon ay isang kastilyo. Natawa na nga lamang si Rowan at marahang hinawakan si Sophie sa ulo nito. Oo, Sophie, at isa ka na rin sa mga princess dito simula ngayon. Saad naman ni Rowan. Agad na nag-umapaw sa excitement ang mukha ng mga bata. Maya-maya pa ay inalalayan na nga sila ng ilan sa mga katulong habang sina Rowan at Christy naman ay dumiretso sa isang office kung saan naghihintay ang mga magulang at ang lolo ni Rowan. Nang buksan nila ang pinto, hindi naasahan ni Christy na masasayang mga mukha ang bubungad sa kanya. Noong una nag-aalala siya na baka negatibo kaagad ang magiging impresyon ng pamilya ni Rowan dahil sa estado ng buhay na malayong malayo kay Rowan at sa pagkakaroon niya ng mga anak. Welcome, Christy! Maraming naikwento si Rowan tungkol sa'yo. Kamusta ang biyahe? Masayang salubong pa nga ni Rachel, ang ina ni Rowan. Naupo naman si Christy sa isang sofa katabi ni Rowan at kaharap naman nila ang mga magulang at lolo ng binata. Okay lang naman po. Naging komportable naman po kami. Sagot nga ni Christy. Alright, ang mga bata, Rowan. Inasikaso po sila ng mga katulong Marahang sagot naman ni Rowan. Tumango si Rachel at hindi maitago ang saya. Napatingin siya sa kanyang asawa at ama. I'm so happy right now. Mapapakali na ako kung sakali mang may mangyaring masama sa akin dahil may sarili ng pamilya. Ang uniko iho namin. Saad pa nga nito. Christy. Napalingon naman sila kay Don Matias, ang lolo ni Rowan. I hope you'll be comfortable here in our home. Lalo ng mga bata. Masayang masaya kami ngayon dahil mukhang iingay na itong mala-haunted house na bahay na ito dahil sa sobrang tahimik. Kung may kailangan man kayo ng mga anak mo, feel free to approach your husband or kahit kami. Tumango na nga lamang si Christy at napatingin sa kanyang singsing na suot. Buong pag-aakala ng pamilya ni Rowan ay isang taon nang may kinakasamang binata at tinatago lamang nito sa kanila. Nagkaroon lamang sila ng isang civil wedding upang mapadali ang lahat ng proseso at ang dahilan na sinabi lamang ni Rowan ay dahil hindi niya nga matiis na hindi pa kasalan si Christy. Hindi inaasahan ni Christy na paniniwalaan yun ng mga magulang ng lalaki. Mukhang desperado na nga talaga silang makita si Rowan na makapag-settle down sa sarili nitong pamilya. Pasensya ka na, Christy, kung kailangan nating matulog sa isang kwarto. Baka kasi mapaghalataan tayo nila mommy eh. Saad na lamang ni Rowan. Napalingon si Christy kay Rowan na nakaupo sa kabilang dulo ng kanilang malaking kama. Natawa lamang ang dalaga. Okay lang. Hindi naman na tayo mga teenager para kiligin pa kapag nasa iisang kwarto kasama ang ibang tao. Saka pwede rin naman tayong tumabi sa mga bata eh. Saad nga ng babae. Napakamot si Rowan ng kanyang ulo habang bakas ang hiya sa mukha. Hindi naman siguro ako mumultihin ng asawa mo, diba? Pagbibiro pa nga nito dahilan upang mas lalong matawa si Christy. Alam mo ikaw talaga kung ano-ano na lang iniisip mo. Saad ni Christy sa kanapailing. Biglang ibinagsak ni Rowan ang sarili niya sa kanyang kama, saka napatingin na lamang sa kanilang siling. Napapaisip ako kung anong klaseng lalaking minahal mo noon, Christy. Marahang sabi ni Rowan. Ibinagsak rin ni Christy ang kanyang sarili sa kama. Sa laki ng kama nila kahit na magpagulong-gulong pa siguro sila habang tulog, hindi sila magbabanggaan. Agad na naramdaman ni Christy ang pagod mula sa biyahe at pag-aayos ng mga gamit ng kanyang anak. Si Greg, mabait siya. Noong una, akala ko kami na talaga hanggang sa huli.
Minahal naman namin ang isa't isa eh. Hindi ko lang inasahan na pagkatapos ng kasal namin hindi pala tulad ng inaasahan namin ang buhay mag-asawa. Hindi ka na sumubok na umibig ulit? Kuryosong tanong ni Rowan. Umiling si Christy. Hindi na. Siguro na-trauma na ako sa pinagdaanan ko noon. Huwag mong masamain itong sinabi ko ha. Hindi ako galit kay Greg. Hindi rin ako nagsisi na ikinasal kami dahil nabiyayaan naman kami ng mababait na mga anak. Sana nga lang naabutan niya pa sila bago siya kinuha sa amin. Palihim na napasilip si Rowan kay Christy at napansin niya ang lungkot sa mga mata nito. Bahagyaring nalungkot ang binata dahil sa pag-aalalang hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin na isa lamang siyang pekeng asawa. Saad nga ni Rowan, hindi ko susubukang palitan si Greg sa buhay mo, pero sisikapin kong maging mabuting ama sa mga bata, pati na rin sa'yo. Kahit na nagpapanggap lang tayo bilang mag-asawa, gusto ko pa rin maging masaya at komportable kayo ngayon sa parte ng buhay ko. Nilingon ni Christy si Rowan. Isa sa mga nakalagay sa kanilang kontrata ay ang malayang pagpili nilang itigil ang kanilang pagpapanggap at agad na maghiwalay kung sakali mang hindi umayon sa kanilang inaasahan ang kanilang pagsasama. Magaan ang pakiramdam ko kapag kasama ka namin. Kahit ang mga anak ko, malugod kong tinanggap sa buhay. Sa ngayon, pakiramdam ko, hindi ko pagsisisihan ang desisyong to. Pakiramdam ko nga, sobra-sobra pa ang natatanggap namin. Bukod sa sinusuportahan mo ang pag-aaral ni Julia, nakatira rin kami sa ganito kalaking bahay na dati, pangarap ko lang nung bata pa ako. Masayang ibinagayway ni Christy sa ere ang kanyang paa na parang isang masayang bata dahilan upang matawarin si Rowan. Ilang sandali pa nagulat na lamang sila nang bigla na nga lamang bumukas ang pinto at inuluwan nito ang mga bata. Nagsitakbuhan ang mga ito papunta sa kanila at tumalon sa kanilang kama upang kanilang mayakap si Christy. Pwede po bang dito po kami matulog, Tito Rowan? Pakiusap nga ni Charmy habang patalon-talon sa malambot na kama. Oo naman, masayang sagot ni Rowan dahilan upang maghiyawan ng mga bata. Kinabukasan, maagang nagising si Christy at agad na bumungad sa kanya ang mga tulog niyang anak na nakayakap kay Rowan. Napangiti na lamang si Christy habang tahimik silang pinapanood. Nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso dahil kahit papaano nararamdaman pa rin ng kanyang mga anak ang pagmamahal ng isang ama. Dahil nakilala nila si Rowan. Nang magtungo si Christy sa labas ng mansyon, ang una niyang naabutan ay ang mga katulong na nagdidilig. Dahil wala siyang magawa at bored na rin, naisipan ng dalaga na tumulong. Naku ma'am, baka po pagalitan kami pag hinayaan namin kayong gawin ng mga trabaho namin. Kabadong sabi ng katulong na si Mela, nakasama nga ni Christy ngayon. Gustuhin man ni Christy na pilitin si Mela, hindi niya na nga ito ginawa pa dahil baka mangyari nga ang ikinatatakot nito. Hindi naman siya confident na madedepensahan niya si Mela dahil bago-bago pa lang siya doon. Sa halip, na magdilig na nood na nga lamang si Christy. Ma'am, ang swerte niyo po talaga dahil si Sir Rowan po ang naging asawa niyo. Marahang sabi ni Mela. Taka namang napatingin si Christy kay Mela na sa tingin niya ay nasa early 20s pa ang edad ngayon. Noong una ay nakala niyang baka may gusto ito kay Rowan kaya niya nasabi yun. Ngunit nang maiging titigan ni Christy ang dalagay na pagtanto niyang respeto at admiration ang nakaukit sa mukha ni Mela. Maaga po akong natigil sa pag-aaral dahil hindi na po kaya ng mga magulang ko. Nung nag-apply po ako ng trabaho dito, umiiyak pa po ako dahil na-hospital bigla si Mama. Pero hindi lang po ako tinanggap ni Sir Rowan. Binayaran din po niya ang hospital bills ng mama ko nung araw na yon. Napangiti si Christy sa kamarahang napabuntong hininga. Tama ka. Maswerte nga talagang magiging asawa ni Rowan. Bulong ni Christy sa kanyang sarili. Po? Hindi po ba kayo ang asawa ni Sir? Takang tanong ni Mela. Agad namang natauhan si Christy dahil doon. Pekeng tumawa na lamang siya upang itago ang kanyang kaba. Ano ka ba?
Nagbibiro lang ako, Mela, ikaw talaga. Christy, bakit nandito ka sa garden? Napalingon si Christy sa kanyang likod nang makita niya ang ama ni Rowan na si Roland. Sa isang araw na pagtira nila sa mansyon ni hindi nakausap ni Christy, ang ama ni Rowan. Dahil tahimik lamang ito at hindi masyadong nakikihalubilo. Sa katunayan medyo kabado pa nga si Christy sa presensya nito dahil sa intimidating nitong aura. Tutulong po sana ako sa pagdidilig ng halaman. Maaga po kasi ako nagising eh. Sagot ni Christy. Kaya na ni Mela yan. Marahang sagot ni Roland at ilang segundo itong natahimik. Join me for a cup of coffee instead. Saad nito sa naglakad na nga papasok. Sumunod naman si Christy at naupo sa isang sofa. Dinala ng mga katulong ang kanilang mga kape. Kamusta ang tulog niyo kagabi? Napaayos si Christy ng upo. Pakiramdam niya ay nasa hot seat siya at ini-interview para sa isang trabaho dahil sa nakakakabang presensya ng ama ni Rowan. Okay lang naman po. Sobrang komportable po ang mga bata. I can see that. Si Rowan, usually gising na siya sa ganitong mga oras pero ngayon mukhang tulog na tulog pa. Marahang natawa si Christy. Napuyat po ata siya kagabi dahil kinuwentuhan po niya mga bata. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Roland. Hindi yun madaling mapansin ngunit dahil maiging inoobserbahan ni Christy, ang ama ni Rowan ay madali niya itong nakita. Kahit ilang segundo lamang itong nangyari. Hindi mo kailangan matakot sa amin. O sa akin. I'm not very expressive pero hindi naman ako heartless. Sa pamilyang ito isa lang naman ang pinakaayaw namin. Yung mga taong sinungaling. Napayo ko si Christy at napatingin na lamang sa kanyang kape habang nakikinig. Kapag nasira ang tiwala, mahirap na yung ibalik. Don't you agree? Tila malaman na tanong ni Roland. Opo. Tama po kayo. Magalang na sagot ni Christy kahit na napakabilis ng tibok ng puso niya. Nakaramdam si Christy ng labis na takot. Matapos marinig ang mga salitang yun mula kay Roland. Hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari sa kanya o sa mga anak niya sa oras na malaman nila ang tungkol sa pagpapanggap nila. Ngunit ang mas ikinatatakot ni Christy ay ang maaaring maging epekto nito sa kanyang mga anak. Gayunpaman dahil ipinasok niya ang kanyang sarili sa ganitong sitwasyon, ang tanging magagawa niya na lamang ay ang pigilan yung mangyari. May problema ba? Natauhan si Christy nang marinig niya ang tanong ni Rowan. Kasalukuyan silang nagpapahangin ngayon sa poolside habang ang mga bata ay nagsiswimming kasama ang ilang katulong. Nakausap po kasi ang papa mo kanina. Tingin mo ba talagang naniniwala sila sa totoong pagmamahalan natin? Marahang isinara ni Rowan ang magazine na kanyang binabasa saka binaling ang buo niyang atensyon kay Christy. Natatakot ka ba? Marahang tanong ni Rowan. Alanganing tumango si Christy bilang sagot. Ngumiti lamang si Rowan sa lumipat ng upuan upang makatabi si Christy. Sinisiguro ko sa iyong hindi na kayo mapapano. Mahalaga rin sa akin ang mga bata dahil napalapit na ang loob ko sa kanila. Minsan nga iniisip ko sa sarili ko na silang anak. Kinuha ni Rowan ang isang cookies, sakay tinutok ito kay Christy na para bang gusto niyang subuan ang kanyang asawa. Agad namang bumilis ang tibok ng puso ni Christy at napalinga sa paligid dahil sa hiya. At kung mangyayari man yun, hindi ko kayo pababayaan. Mandito na ang eroplano, open your mouth. Pagbibiro pa nga nito sa kanilaro sa ere ang cookies. Wala namang nagawa si Christy kundi kumagat sa cookies at matawa na nga lamang. Masarap ba? Tanong ni Rowan habang masayang nakatitig kay Christy. Naging malaking epekto ang presensya ni Rowan sa pamumuhay ni Christy sa mansyon. Hindi nagtagal unti-unti na nga ring naglaho ang lahat ng mga takot at pag-aalala. Para bang pakiramdam niya hanggat nasa tabi nila si Rowan, magiging maayos ang lahat. Mela, dumating na ba si Rowan? Taranta namang napatakbo si Mela papunta kay Christy. Ma'am, hindi ko po makontak pero ang sabi po ni Sir Roland nasa kumpanya lang daw po si Sir dahil
Sabi ng mga empleyado na sa loob lang daw po ng office at kanina pa hindi lumalabas. May kakaibang nararamdaman. Kaagad si Christy matapos marinig ang sinabi ni Mela. Malapit ng mag-alas 6 at nangako si Roan sa mga bata na kakain sila sa labas ngayong hapunan. Nakabihis na ang mga bata at kanina pa nga hinahanap si Roan ngunit hindi nila makontak ang lalaki. Sigurado si Christy na hindi kayang biguin ni Roan ang mga bata lalo na't nangako ito. Mela, pwede bang pakitawag ng isang driver para maihatid ako sa office ni Roan? Agad namang sinunod ni Mela ang pakiusap ni Christy. Pagdating nila sa harap ng kumpanya ni Roan, dire-diretsyong naglakad si Christy patungo sa kanyang asawa. Tulad ng sabi ng mga empleyado, nakasara ang office at hindi sumasagot si Roan kahit natawagin nila ito. Bumuntong hininga si Christy at alis na sana upang humanap ng paraan para mabuksan ang pinto ngunit bigla na itong bumukas at iniluwa si Roan. Agad na binalot ng pag-aalala si Christy nang makita niya ang kalagayan ni Roan. Namumutla ito at halatang may sakit. Bakas rin ang panghihina nito dahil sa higpit ng hawak niya sa handle ng pinto at doon kumukuha ng suporta upang makatayo ng maayos. Christy? Anong ginagawa mo dito? Imbes na sagutin si Roan, mabilis na hinawakan ni Christy ang noo ng kanyang asawa. Roan, may sakit ka ba? Agad na singhal ni Christy. Bakit hindi ka man lang nag-text? Hindi na hinintay pa ni Christy ang sagot ni Roan at agad na nga lamang niya ito dinala pabalik sa office nito. Pasensya na kung hindi ako nakapag-text. Natulog kasi ako. Nangihinang sabi na nga lamang ni Roan. Sumama ang pakiramdam ko kanina. Hindi ko alam na mas lalala pa pala. Bumuntong hininga na lamang si Christy habang hinahalungkat niya ang medicine box na nasa office ni Roan. Nang mahanap niya ang mga gamot na kailangan niya, ay nag-request naman siya sa sekretarya ni Roan na kumuha ng tubig. Pumasok ka ba kanina? Kahit na masama ang pakiramdam mo? Marahang tanong ni Christy. Napakamot naman ang ulo si Roan sa katipid ng ngumiti. Hindi kasi ganito kalala kanina. Kaya ko pa naman. Siguradong hinahanap na ako ng mga bata. Pinigilan nga ni Christy si Roan sa muling pagtayo. Kapag nakita ka nila na ganyan ang kalagayan mo, mag-aalala lang sila. Pwede pa naman tayong lumabas sa ibang araw, diba? Maupo ka na dyan at uminom ka na muna ng gamot. Tapos uuwi na tayo. Marahang natawa si Roan sa kamuling naupo. Oh, bakit natatawa ka? Takang tanong ni Christy. Pakiramdam ko kasi, mas istrikto pa ang asawa ko kaysa sa nanay ko eh. Natatawang sagot nga ni Roan. Napaiwas naman ng tingin si Christy nang itukoy siya ni Roan bilang asawa nito. Hindi naman ito ang unang beses na narinig niyang sabihin iyon ni Roan. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, parang nagiging isang teenager si Christy na nakakaramdam ng kiliti sa kanyang sikmura. Nang matapos mapainom ng gamot si Roan, dumiretso na sila sa mansyon at doon pa nalaman ng lahat ang kalagayan ni Roan. Maging si Christy ay hindi inasahan na ganun na lamang ang pag-aalala ng mga magulang ng kaniyang asawa. Taranta kasing nagpatawag agad ng doktor si Rachel, habang si Roland naman ay panay ang sermon sa kaniyang anak dahil sa pagpupumilit nitong pumunta sa trabaho kahit na masama pala ang pakiramdam nito kaninang umaga. Hindi lang yon, dumating pa ang lolo ni Roan na mas mahaba pa ang paninermon kaysa kay Roland. Lolo, bakit minsan ka lang po pumupunta dito? May iba ka po bang bahay? Malayo po ba yun dito? Tanong ni Sophie. Marahang napailing si Christy habang ang mga bata ay nakay Don Matias ang atensyon ngayon. Habang nakaupo siya sa gilid ng kamang hinihigaan ni Roan, tahimik nilang pinakikinggan ang usapan ng triplets pati na ni Don Matias. Maraming lupang inaasikaso si Lolo. Tapos matanda na ako at mahina na ang tuhod. Kaya hindi ako makakalabas ng bahay araw-araw. Sad nga nito sa mga bata. Inom ka po ng gatas, Lolo. Sabi po ni Mommy, lalakas po ang buto kapag po umiinom ng gatas gabi-gabi.
Suhestyon nga ni Charlie dahilan upang matawa si Don Matias. Nako, kung alam nyo lang kung gaano kamahal ang gatas na iniinom ni Lolo. Ganito kasi yan, kapag matandang-matanda na tayo, hindi na natin kayang ikontrol ang mga pagbabago sa katawan natin. Swerte nga si Lolo, dahil maayos pa ang memorya ko kahit uugod-ugod na. Nakakalungkot naman kung bigla ko na lang malilimutan kayong tatlo. Sad pa nga ni Don Matias, saka pinisilang pisngi ng mga bata. Bigla namang napatingin sa isa't isa ang mga bata. Bigla silang nalungkot, dahilan upang maalarma si Don Matias. Lolo, sabi po ni Mami sa amin dapat masaya lang po laging iniisip. Kasi pag nag-iisip ka po ng malungkot, hindi ka po magiging masaya. Sad ni Charlie. Napapikit na lamang si Christy matapos yung sabihin ni Charmy. Hindi niya inaasahang sasabihin ito ni Charmy sa ibang tao. At kay Don Matias pa talaga. Natawa lamang si Matias sa kahinawakan ng ulo ni Charmy. Hindi na maiiwasan yun kapag matanda na, kaya kayo, i-enjoy niyo ang pagiging bata, okay? Kapag makikita namin kayong masaya, nawawala rin ang mga problema namin. Kayo ang nagbibigay buhay sa malaking mansyon na to. Napayakap lamang ang triplets kay Don Matias at inaya na itong bumaba upang manood ng kanilang paboritong movie. Nang makaalis na sila, natawa na lamang ang mag-asawang Rowan at Christy. Kung ano-ano na lang talaga ang mga sinasabi ng mga bata, napaka-inosente nila. Marahang sabi ni Rowan, hindi ko inasahan na magiging ganito kaayos ang lahat. Akala ko noon, mga nakakatakot na tao ang makakasalamuhan namin sa poder nyo, pero mukhang komportable ng mga bata sa kanila. Masaya rin ako dahil tinuturing nilang pamilya ang mga bata kahit na hindi nila kami kadugo. Biglang kumunot ang noon ni Rowan dahil sa sinabi nga ni Christy. Iniisip mo bang hayaan kung may trumato sa inyo ng ganun? Dagdag nga ni Rowan. Marahan itong naupo at inalalaya naman siya ni Christy. Noong una lang naman yun, hindi na ngayon. Sagot naman ni Christy. Nakita ko sa lunar calendar kanina na full moon ngayon. Gusto mo bang tignan? Pag-aaya ni Rowan kay Christy. Sige, pero sa isang kondisyon. Saad ni Christy sa kakinuha ang isang bonnet sa kanilang cabinet. Isinuot niya ito kay Rowan. Isuot mo yan para hindi ka mahamugan. Deklara ni Christy. Natawa lamang si Rowan sa kanapahawak sa bonnet na suot niya. Noon pa man ay hindi niya talaga style ang pagsusuot ng mga bonnet. Ngunit sa puntong ito, mukhang wala siyang laban sa kaniyang asawa. Binuksan nila ang pinto patungo sa kanilang terrace. Presko ang hangin at tulad ng sabi ni Rowan, napakaganda ng tanawin sa kabila ng madilim na langit dahil sa kabilugan ng buwan. Napapikit si Christy habang dinadama ang hangin na sumasalubong sa kaniyang mukha. Masaya ka bang pinakasalan mo ko, Christy? Napamulat si Christy dahil sa tanong ni Rowan. Napalingon siya sa kaniyang katabi at hindi maiwasang maantig sa kagwapuhan ng kaniyang asawa. Hindi naman maayos na makasagot si Christy. Sa tanang buhay niya simula nang magkaanak siya, parang ang buhay niya ay umiikot na lamang para sa kaniyang mga supling. Bilang isang ina, iyong ang pinaka-priority niya sa lahat ng bagay. Ang mapalaki ng maayos ang mga anak niya at masigurong maibibigay niya ang pagmamahal na kailangan nila sa kanilang paglaki. Ngayon lang ulit ako napaisip sa isang tanong na tungkol sa sarili ko. Saad ni Christy sa kanatawa na lamang. Ngumiti si Rowan, saka muling napatingin sa buwan. Hindi ko rin inaasahan na ganito ang kaihinatan ng lahat. Pero masaya ako. Masaya ako na nakilala kita pati ang mga bata. Noon, nakala ko, malinaw na ang direksyon ng buhay ko na 100 lang ang tatahakin ko ng mag-isa. Kung hindi ko kayo nakilala, iisipin ko na napaka-boring ng buhay. Sa mga pagkakataong iyon, hindi maalis ni Christy ang tingin niya kay Rowan habang nakikinig sa mga sinasabi nito. Doon, napagtanto ni Christy
na hindi lamang si Rowan ang nakadiskubre ng panibagong daang tatahakin nito. Naramdaman ni Christy na sa pagkakataong iyon, bumukas muli ang kaniyang puso na akala niya'y hindi na magagawa pang magmahal uli. Inabot ni Rowan ang kaniyang kamay at maingat na pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Napayuko lamang silang pareho na parang mga teenagers na nahihiya pa sa isa't isa. Pwede ba tayong mag-date bukas? Tanong ni Rowan. Magpagaling ka muna. Suway ni Christy sa kanapaiwas ng tingin dahil sa pamumula ng kanyang pisngi. Yes, bulungan ni Rowan sa kanyang sarili dahilan upang matawa si Christy at mapailing na lamang. Pagkatapos ng 2 araw, tuluyan nang gumaling si Rowan at matutupad na rin ito sa wakas ang pangako niyang date kay Christy. Walang kaalam-alam si Christy sa kanilang pupuntahan dahil si Rowan ang nagplano ng lahat. Ang kinailangan na lamang gawin ni Christy ay ang mag-ayos, magpaganda at lumitaw sa kanilang date. Dinala ni Rowan si Christy sa isang napakataas na building. Napatakip si Christy ng kaniyang bibig nang makita ang pangalan ng restaurant. Isa itong mala-penthouse na restaurant na nakikita lamang ni Christy sa TV dahil mga mayayaman lamang ang nakakatapak sa naturang lugar. Nahihiyang hinawakan ni Christy ang braso ni Rowan dahil sa kaba. Parang hindi ko kayang pumasok dyan, bulong ni Christy. Napangiti lamang si Rowan saka isinabit ang ilang hibla ng buhok ng kanyang asawa sa tenga nito. Para sa iyo ang gabi na to, Christy. Tanging saad ni Rowan. Napalunok si Christy at sumunod na lamang kay Rowan. Habang pataas sila ng pataas, mas lalo namang binabalot ang kaba si Christy. Hindi ba pagpataas ng pataas, pamahal ng pamahal rin ng venue? Bulong nga niya kay Rowan. Tumango ito at marahang ngumiti. Napalunok na lamang si Christy habang inaabangan ng elevator na tumigil. Nang sa wakas ay tumigil ito sa pinakamataas na floor. Naramdaman ni Christy ang maingat na paghawak ni Rowan sa kaniyang kamay. Iginiya siya nito papasok sa loob at hindi maiwasan ni Christy ang mapaawang dahil sa ganda ng lahat ng nasa kaniyang paligid. Mapavase, kurtina, o kahit mga orasan, ang lahat ay masuring inilagay sa mamahaling lugar na kanilang kinaroroonan. Pakiramdam ni Christy ay dinala siya ni Rowan sa medieval na era. Nang makarating sila sa mesang nakasetup para sa kanilang dinner date, mas lalong napaawang ang bibig ni Christy nang makita niya ang napakagandang view sa kanilang kinaroroonan. Hindi niya maiwasang mapapunta sa transparent na dingding at masayang titigan ang paligid. Naramdaman ni Christy ang pagtayo ni Rowan sa kaniyang likod. Akala niya ay nakatingin ito sa magandang view, ngunit nang titigan niya ang kaniyang asawa, sa kaniya lamang nakapako ang mga mata nito. Alam kong iniisip mo na sobra-sobra ito. Pasensya na, mukhang masyado ako naging excited. Nahihiyang sabi nga ni Rowan. Sana hindi mo isipin na nagyayabang ako. Marahang hinampas ni Christy ang braso ni Rowan dahil sa sinabi nga nito. Hindi naman ako nag-iisip ng ganyan tungkol sa'yo. Sa totoo lang ako yung nahihiya. Napapaisip ako kung karapat-dapat ba akong dalhin sa ganitong klase ng lugar. Naningkit ang mga mata ni Rowan dahil sa sinabi ni Christy. You deserve the whole world, Christy. Hindi ko man kayang ibigay yon, pero kaya kong gawing mas maganda ang mundong ginagalawan mo. Wala ka sigurong kaalam-alam pero napakarami mong magandang nagawa sa buhay ko. Isinandal ni Christy ang kanyang ulo sa balikat ni Rowan habang nakatingin pa rin siya sa magandang view na nasa kanilang harapan. Hindi ko alam kung anong nagawa kong maganda. Sa dati kong buhay, baka isa akong bayani noon na iniligtas ang isang buong bansa kaya binigyan ako ni Lord ng isang katulad mo. Natatawang saad pa nga nito. Natawa lamang si Rowan sa kamarahang inakbayan si Christy. Maya-maya pa,
Bigla na lamang nagsimula ang pagtugtog ng isang nakaka-relax na musika. Bigla na lamang inilahad ni Rowan ang kaniyang kamay at inaya si Christy na sumayaw. Tinanggap naman ito ni Christy. Habang yakap nila ang isa't isa at mabagal na sumasabay sa musika, napapikit na lamang si Christy dahil sa saya at pagmamahal na nag-uumapaw sa kaniyang puso ngayon. Buong buhay niya, siya ang pumoprotekta sa lahat, sa kaniyang kapatid, magulang at mga anak. Nang makilala niya si Rowan, doon lamang napagtanto ni Christy kung gaano kasarap sa pakiramdam ang malamang may taong laging mananatili sa iyong tabi kahit na anong mangyari. I love you, Christy. Bulong ni Rowan nang matapos nga ang musika. Marahang binuksan ni Christy ang kanyang mga mata. Sa kandinintigan nga si Rowan. I love you to Rowan. Sagot niya sa kanyang asawa bago naglapat ang kanilang mga labi. Pagkatapos ng masayang gabing, pinagsamahan nila Rowan at Christy. Napag-isipan nilang ibaon na ang kontrata ng kanilang kasal sa limot at isiping hindi ito nangyari kailanman. Ngayong mahal na nila ang isa't isa, hindi na nila kailangan pang magpanggap pa. Ngunit bago pa man nila magawa iyon, hindi nila inaasahang mangyayari ang tanging bagay na kinatatakutan nila. Ipaliwanag niyo sa amin to. Napasinghap si Christy matapos umalingaw-ngaw sa buong library ang boses ni Don Matias. Marahas nitong tinapon sa sahig ang kanilang kontrata ni Rowan kung saan nakasulat na ang katotohanan sa kabila ng ginawa nilang pagsisinungaling noon. At talagang nagawa niyo pa kaming paglaruan. Sarili mo, pamilya, Rowan, niloko mo. Saad ni Don Matias. Yumuko lamang si Rowan ngunit hindi pa rin ito binibitawan ng kamay ni Christy. Ako ang may kasalanan, Lolo. Ako ang nagpumilit kay Christy noon na pumayag na gawin yan. Sagot ni Rowan. Isang kahibangan. Sigaw ni Roland. Nakakatuwa bang makita na naloko niyo kami? Ganun na lamang ba kadaling laruin ang lahat para sa'yo? Ang gusto lang namin makita kang magkaroon ng bagong daang tatahakin sa buhay mo. Na magkaroon ka ng pamilya at masaya ka kasama sila. Kung ito palang naiisip mong paraan noon, sana pinatay mo na lang rin kami kesa ang magpapasok ng kung sino-sino dito sa mansyon at lokohin kami. Alam ko pong mali ako, pero mahal ko na po si Christy. Mahal ko na rin po ang mga bata. I'm sorry kung hindi ko magawang sabihin ng totoo. Pero nagmamahala na kami ngayon at hindi na namin kailangan pang magpanggap. Sa tingin mo maniniwala kami, anak? Marahang tanong ni Rachel na ngayon ay umiiyak na lamang. Napatingin si Rachel kay Christy. Umalis ka na dito, Christy. Pati ang mga anak mo, bago pa lumala itong kaguluhang to. Ma! Agad naman na pagtutol ni Rowan sa kanyang ina. Tama ang mami mo, Rowan. Kung gusto mo pang magkaayos tayo at magkausap kami ng maayos, asikasuhin mo muna ang pag-alis ni Christy at ng mga anak niya. Gawin mo na ngayon habang kaya pa naming magtimpi sa'yo. Pa, Lolo, hindi ba't wala namang nagawang masama si Christy sa inyo? Sa kabila ng lahat ng nangyari, napalapit din ang loob niyo sa kanya at sa mga bata, di ba? Pero sa Adi Matias, kaya nga mas lalo naming hindi matanggap, Rowan. Sigaw nga ni Don Matias, dahil lahat pala pagpapanggap lamang pagkatapos naming magtiwala sa kanya. Humigpit ang hawak ni Christy sa kamay ni Rowan, ay umiling na lamang siya upang sabihin na huwag nang pumatol pa si Rowan sa kaniyang pamilya. Tanggap na ni Christy ang lahat. Christy, aalis ka na lang din ng ganun-ganun lang? Hindi makapaniwalang tanong ni Rowan kay Christy. Naluha na lamang si Christy at hindi na nakasagot pa. Sira na ang tiwala ni Don Matias at ng mga magulang ni Rowan. Kahit napilitin nilang tumira sa mansyon, mas lalo lamang hihirap ang sitwasyon dahil sa alitang namamagitan sa kanila. Kung ganun, sasama ako sa inyo. Sad pa nga ni Rowan. Anong sabi mo, Rowan? Hindi makapaniwalang tanong ni Rachel. Mariing tinitigan ni Rowan ang kanyang lolo at mga magulang. Kung hindi niyo makakayang paniwalaan
Ang katotohanan at gusto niyo pa rin na paalisin si Christy. At ang mga bata pues, aalis na kami rito. Rowan, wag. Umiiyak naman na pakiusap ni Christy sa kanyang asawa. Ngunit ngumiti lamang si Rowan. Nangako ako kay Christy na hindi ko siya iiwan kahit na anong mangyari. Kasalanan ko rin naman talaga ang lahat ng to. Kaya dapat lang na pati ako ay parusahan. O dapat ako lang naman talaga. Napakunot noo si Matias. Nahihibang ka na, Rowan. Nahihibang ka na. Madaling saad ni Don Matias. Hindi na naghintay pa si Rowan na ang mga magulang niya ang mismong bumugaw sa kanila palabas sa library ng kanilang mansyon. Agad niyang hinila si Christy patungo sa kanilang kwarto at mabilis niyang inimpake ang mga gamit nila. Rowan, hindi mo kailangan umalis dito. Please, ibalik mo ang mga yan. Pagmamakawa ni Christy sa kaisa-isang tinatanggal ang mga damit ni Rowan na nasa maleta. Christy, hindi ko na kayang mabuhay ng normal at tumaktong hindi kayo dumating sa buhay ko. Saad nga ni Rowan. Napatakip na lamang si Christy ng kaniyang mukha habang umiiyak. Hindi niya alam kung ang pag-iibigan nila ay maituturing bang isang matamis na inumin o isang lason na sumira lamang sa kanilang mga buhay. Gayunpaman, wala nang nakapagpigil pa sa desisyon ni Rowan na sumama sa kanila pabalik sa dati nilang tirahan. May mga sariling ipon ako. Pwede tayong magtayo ng isang maliit na business. Mag-iipon ako para mapalaki natin ang konti itong bahay. Masayang saad ni Rowan habang nakaupo sila ni Christy sa isang sofa. 2 gabi na silang magkasama ni Rowan sa iisang bubong. Maraming plano si Rowan para sa kanila at ni minsan ay hindi niya ito narinig na nagreklamo o nawalan ng pag-asa. Gayunpaman, hindi pa rin maramdaman ni Christy na lubusan na silang magiging masaya. Isang sandali pa, isang tawag ang natanggap ni Rowan mula sa dati niyang sekretarya. Palihim na sinundan ni Christy si Rowan upang makinig. Anong ibig mong sabihin? Talagang inalis ako ni Papa sa posisyon ko? Tanong ni Rowan. Nanlaki ang mga mata ni Christy matapos iyong marinig. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba rin ni Rowan ang kaniyang cellphone at napatingala na lamang sa madilim na langit. Unti-unti namang naluha si Christy. Tuluyan na nang nawala ang lahat kay Rowan dahil sa pagpili nito sa kaniya. Kahit ang kumpanyang buong buhay nitong pinaghirapan ay binawi na lamang sa kaniya na parang isang laro ang ipinahiram lamang. Christy, kanina ka pa ba dyan? Natauhan naman si Christy nang makita siya ni Rowan na umiiyak. Agad itong nag-alala at lumapit sa kaniya. Narinig mo ba ang pinag-usapan namin? Malungkot nitong tanong at tumango naman si Christy. Rowan, mas mabuti siguro kung maghiwalay na lang tayo. Christy, marahang saad nga ni Rowan. Kakayanin ko pang mawala ang kumpanya sa akin pero ikaw, hindi ko kakayanin. Naiyak na nga lamang si Christy matapos marinig ang sinabi ni Rowan. I'm sorry, hindi ko na alam kung ano ang tamang gawin. Kaya nasabi ko yun. Umiiyak na lamang na saad ni Christy ngunit niyakap lamang siya ni Rowan. Magiging masaya tayo kahit wala ang lahat ng iyon, Christy. Hindi pa ako sumusuko kaya sana ikaw rin. Sa kabila ng sinabi ni Rowan, alam pa rin ni Christy na hindi lamang sila ang kailangan ni Rowan sa buhay nito. At tulad ng kanyang asawa, ayaw rin ni Christy na sumuko. Gusto niyang gawin ang lahat ng makakaya niya upang subukang ayusin ang lahat. Kung nakipagkita ka sa amin para lamang muling ipaalala sa amin ang lahat, then we don't have to waste our time. Umiling si Christy at napahawak na lamang sa sarili niyang kamay. Halos lamunin na siya ng kaba sa harap ng mga magulang ni Rowan at ng lolo nito. Ngunit gayunpaman, gustong manatili ni Christy na matatag at tapusin ang kung anong pinunta niya. Alam ko pong masama ang loob niyo. At opo, mapapaalala ko po ang lahat ng yon dahil yun ang pinunta ko rito. Pero sana po kahit ngayon lang, sana po pakinggan niyo ako. Nang makita ni Christy na kumalma,
Ang kanyang mga kausap ay huminga na nga lamang siya ng malalim. Una po sa lahat, patawad po sa nagawa ko sa inyo. Alam ko pong naging totoo kayo sa akin at sa mga anak ko. Trinato niyo po kami na parang tunay niyong kadugo at lagi niyo pong pinaparamdam sa amin na parte kami ng mansyon. Na masaya kayo dahil dumating kami sa buhay niyo. Pero sa kabila ng lahat ng yun, niloko lang pala namin kayo. Hindi sumagot ang mga kausap ni Christy. Napaiwas lamang sila ng tignin at seryoso pa rin ang mga mukha. Gayunpaman, isang magandang senyales na nakikinig sila sa mga sinasabi ni Christy. Pangalawa, gusto ko pang magpasalamat sa lahat, lalo na sa pagtrato niyo po ng mabuti sa mga anak ko at sa malugod na pagtanggap sa akin sa pamilya niyo. Hindi ko po ito sinasabi para mapatawad niyo ko o muli kong makuha ang loob niyo. Gusto ko lang po talagang magpasalamat. With sincerity. Huminga ng malalim si Christy matapos magsalita. Hindi pa siya tapos, ngunit ramdam niya na ang pamamasa ng kaniyang mga mata at paninikip ng kaniyang dibdib. Panghuli, kahit na hindi niyo na po ako magawang ituring pa tulad ng dati, sana po mapatawad niyo pa rin po si Rowan. Si Rowan po ang nagbibigay lakas sa akin sa mga pagkakataong to. Sa sobrang gulo po ng isip ko, pakiramdam ko gumuguho na po lahat ng nasa harapan ko. Pero dahil kasama ko po si Rowan, siya ang tumutulong sa akin. Nabuuin ulit ang lahat. Mahal na mahal ko po siya. Pero hindi ko po kakayanin na habang buhay nang magkaroon ng alitan sa pagitan nyo. Kaya nakikiusap po ako. Huwag niyo pong tuluyang itakwil si Rowan. Marahang yumuko si Christy matapos sabihin ang mga gusto niyang sabihin. Habang nakayuko, pinanunood na lamang ni Christy ang pagtulo ng mga luha niya sa mesa. Ganun mo ba talaga kamahal si Rowan? Para ikaw mismo ang magmakaawa sa amin? Tanong ni Rachel. Kayo ang sarili naming anak, hindi magawang gawin ang ginagawa mo ngayon. Naiyak na lamang si Rachel. Tingin mo ba, masaya rin kami sa sitwasyon nating lahat ngayon? Dagdag pa nito, si Rowan ang nag-iisang anak namin. Pinalaki namin siya at minahal ng higit pa sa sarili namin. Ngayong wala siya, pakiramdam ko ay may malaking butas sa puso ko. Pero hindi ko alam kung paano siya malalapitan matapos ang lahat ng nasabi ko sa kanya. Akala namin, babalik siya ng kusa kapag binawi namin ang kumpanya pero hindi. Marahang hinaplos ni Roland ang likod ng kanyang asawa. Marami kaming napagtanto sa mga nangyari, Christy. Bilang mga kadugo ni Rowan, marami rin kaming pagkakamali na nagawa sa pangyayaring to. Inayos ni Don Matias ang kaniyang sarili at tumayo na nga ito. Ganon rin ang mag-asawa. Sinundan naman sila ni Christy dahil hindi pa malinaw sa kanya ang lahat. Hindi niya alam kung naayos niya pa ang sitwasyon o mas lalo lamang niya itong pinalala. Ngunit nang makalabas sila sa restaurant, bumungad sa kanila ang kararating lang na si Rowan na hingal pa at mukhang hinabol si Christy. Nang magkaharap si Rowan at ang kaniyang pamilya, mas lalong naiyak si Rachel nang muli niyang makita ang kaniyang anak. Naluha naman si Rowan na parang isang bata ring nangungulila. Mabilis siyang lumakad papunta sa kaniyang mga magulang at mahigpit silang niyakap. Napangiti naman si Christy habang pinapanood sila. Napaatras siya at akmang aalis na sana nang bigla siyang tawagin ni Rowan. Biglang tumakbo patungo sa kaniya si Rowan at bigla na lamang siyang niyakap ng mahigpit. Hindi naman maipaliwanag ni Christy ang nararamdaman niya, ngunit sa mga pagkakataong iyon ay naiyak na lamang siya. Maraming salamat. Bulong ni Rowan sa kanya. Ilang segundo pa, bigla na nga lamang nagsalita si Don Matias. Tama na ang kakaiyak. Para naman tayong nasa telenovela nito. Pagbibiro nga nito habang pinupunasan ng sarili niyang mga luha. Ano pang hinihintay niyong mag-asawa? Humayo na kayo at kunin ang mga gamit niyo. Nangungulila na ang mansyon sa presensya niyo at sa ingay ng mga bata. Dagdag pa nito. Hindi makapaniwala si Christy sa kanyang narinig.
Ngunit natauhan na nga lamang siya nang muli siyang yakapin ni Rowan at sinunod nga nila ang utos ni Don Matias. Sa mismong gabing yun, inasikaso nila ang lahat at bumalik na nga sa mansyon. Mommy, pwede po bang dito na lang po kami ulit matulog? Nahihiyang tanong nga ni Charmy na ngayon ay nakasilip na sa pinto. Taka namang nagkatinginan sina Christy at Rowan sa isa't isa. Noon kasi ay diretso lamang na pumapasok ang triplets. Bakit nahihiya kayo ngayon? Natatawang tanong pa ni Christy. Wala po, baka po kasi umiyak ka ulit eh, saad ni Sophie. Napangiti si Rowan na tinayos ang kanilang higaan. Halina nga kayo rito, kayo talaga. Marahang sabi niya dahilan upang mapatakbo ang mga bata at magunahan sa kanilang mga pwesto. Nahiga silang lahat at mahigpit na nagyakapan. Tito Rowan, pwede po ba namin kayong tawagin na Daddy? Nabigla nga si Rowan nang marinig niya ang hiling ng mga bata. Napangiti naman si Christy dahil baka sa mga mata ni Rowan ang saya sa kanyang narinig. Oo naman, bakit hindi? Masayang napahiyaw ang mga bata. Mommy, wag na po kayong iiyak ha, pati Daddy. Sana po nag-smile na po ulit kayo palagi. Gusto po namin lagi kayong masaya, okay? Sad nga ni Charlie. Natawa ang mag-asawa at mas lalong niyakap ang mga bata. Kayo rin, magpatuloy lang kayo sa pagiging mabait ng mga bata, okay? Kahit anong mangyari, hindi kami mawawala ni Daddy Rowan sa tabi nyo. Masayang napangiti naman ang triplets. At tumango maya-maya pa napalingon ng bata kay Rowan na may parang inaabangan na sabihin. May alam ba kayo na hindi ko pa nalalaman? Kuryosong tanong ni Christy. Napaupo si Rowan, nabakas nga ang kaba sa mukha nito. Gayon pa man inilahad niya ang kanyang kamay upang alalayan si Christy na tumayo. Nagtataka man sumunod pa rin si Christy. Ngunit ang lumuhod si Rowan, sa sahig ay agad nga siyang napasinghap, lalo na nang maglabas ito ng isang napakagandang singsing. Gusto kong magpakasal ulit tayo. Gusto ko na sa pagkakataong to maging saksi rin ng Diyos. Sa pangakong gusto kong tuparin. Nakasama ka. Will you marry me again? Napatalon-talon na nga lamang sa kama ang mga bata dahil sa saya. Ngayon ay alam na nga ni Christy kung bakit nahihiyang pumasok ang mga ito kanina. Gusto lamang pala nilang masaksihan ang nakahandang proposal ni Rowan para sa kanya. Oo naman, bakit hindi? Masayang sagot ni Christy dahilan upang lalong mapahiyaw ang mga bata. Halos hindi na nga nakatulog pa si Christy sa saya dahil sa gabing yun. Hindi niya inasahang ang lahat ng iaayon muli sa kanilang pabor at muli nilang maayos ang lahat. At nagpatuloy nga ang payapang pamumuhay ng kanilang pamilya. Muling ikinasal sina Rowan at Christy sa isang simbahan kung saan sa pagkakataong yun ay nakapagbitaw na nga sila ng kanilang mga wedding vows na siyang hindi nila nagawa sa kanilang unang civil wedding. Pagkatapos naman ng ilang taon, ang kanilang maliit na pamilya ay nadagdagan pa ng isang panibagong anghel. Mommy, dito ko na po ba ilalagay yung carbonara? Napalingon si Christy kay Charlie matapos marinig ang sinabi nito. Napangiti pa nga siya. Oo anak, ingatan mo ha. Mainit yan, baka mapasok ka. Paalala pa nga nito bago muling bumaling sa kakaluto lamang na kaldereta. Gusto mo bang ako muna dyan? Mukhang pagod ka na. Marahang saad naman ni Rowan habang nakatingin sa kanyang asawa. Napangiti naman si Christy at talagang na-appreciate ang concern ni Rowan sa kanya. Palagi naman itong malambing at walang palyang na aalaga sa kanila. Kahit na ilang taon na nga silang kasal, pakiramdam ni Christy ay para pa rin siyang isang teenager na laging kinikilig. Kaya ko na to, bantayan mo na lang si Rhea. Marahang sagot ni Christy. Mommy, anong oras po ba darating silang lahat? Gusto ko na pong kainin yung Grahams eh. Biglang saad naman ni Sophie dahilan upang matawa silang lahat. Konting hintay na lang anak. Malapit na daw sila. Saad naman ni Rowan
nakarga-karga ang kanilang bunsong si Rhea na ngayon ay 1 taong gulang na. Ilang sandali pa bumukas naman ang kanilang pinto at iniluwa nito hindi lamang ang mga magulang ni Rowan at si Don Matias, kundi ang ina, ama at ang kapatid ni Christy na si Julia. Masayang napatakbo ang triplets upang salubungin ang kanilang inaabangang bisita. Naku, ang sisigla talaga nitong mga batang to. Masayang sabi naman ni Rachel. Agad rin nilang pinanggigilan si Rhea na mukhang nag-enjoy naman sa atensyong ibinibigay sa kanya ng mga nakatatanda. Ito ang kaugaliang ginagawa nila sa tuwing Pasko. Iniimbitahan nila ang kanilang mga pamilya at lahat sila ang ipagdidiwang masayang selebrasyon bilang isang pamilya habang naghihintay na mag-alas 12. Nagpapagames muna sila, nagkukulitan o kaya naman ay simpleng pagkukwentuhan. May kani-kanila naman silang buhay. Ngunit tuwing may mga importanteng selebrasyon tulad ng Pasko, iginugugol nila ang buong araw upang magkaroon ng quality time sa kanilang pamilya. Teka, Julia, ano yung nasa daliri mo? Saad ni Christy. Napalingon naman ang lahat sa daliri ni Julia at napasinghap ng makitang singsing na suot niya. Agad na nahiya naman ang dalaga. Sasabihin ko sana, naghahanap lang po ako ng tiyempo. Nag-propose na sa akin si Mike. Napaawang ang bibig ni Christy dahil sa kanyang nalaman. Matagal na ring nobyo ng kanyang kapatid si Mike. Matapos nilang maabot ang mga pangarap nila, in-expect na ni Christy na ito ang susunod na mangyayari. Naghiyawan ang lahat sa kanya. At panay ang pangangasar kay Julia. Dahil doon ay nabaling ang lahat ng atensyon sa kanya at nagkaroon ng pagkakataon ang mag-asawa na pagmasdan ang kanilang masayang pamilya. Ang sarap sa pakiramdam na panoorin silang ganito, no? Saad nga ni Christy. Inakbayan ni Rowan si Christy at marahang natawa. Sabi ko naman sa'yo noon, di ba? Kaya nating magawa ang lahat ng magkasama. Bigla namang nagsitayuan ang kanilang mga kasama dahil nagsimula na nga ang countdown ng Pasko. Sabay-sabay silang nagbilang at nang sumapit ang alas 12 ay masaya nilang sinulubong ang kapanganakan ng Panginoon. Merry Christmas! Sabay-sabay nilang sigaw. Merry Christmas, Mommy, Daddy! Masayang saad naman ni Charlie sa kagad na niyakap ang bunso nilang kapatid. Merry Christmas, Mommy! I love you po! Singit naman ni Sophie. Mommy, buksan na po natin ang Grahams! Excited na saad naman ni Sophie dahilan upang magtawanan ang lahat. Naku, buti at pinaalala ni Sophie. Yung lumpia pa naman ang talagang inaabangan kong kainin. Pilyong hirit ni Matias. Sa kagad na nagtungo sa mesa, kasabay ni Sophie. Naku, kayo talaga. Bago kayo kumain, mag-picture muna tayo. Saad ni Rachel sa kainilabas ang kanyang kamera. Agad namang lumapit ang isa sa mga katulong upang kunan ng litrato ang kanilang pamilya. Pagkatapos nito, pumwesto na nga sila upang simulan ang pinakaabangan nilang kainan. Masaya silang nagsalo-salo at sa mga pagkakataong yun, tanging saya lamang ang nangibabaw kay Christy sa kabila ng pagod at mga problemang pinagdaanan nila noon. Ipinagpapasalamat niyang binigyan siya ng sapat na lakas ng loob upang lumaban dahil ang bawat pagod, luha at pagsubok na hinarap nila noon ay naging daan upang mabuo ang masaya nilang pamilya ngayon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Christy at Rowan kasama ang triplets at isa pa nilang cute na anak. Maraming salamat po. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos,
Araceli, Lilio, Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbiteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Felma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelista Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita
Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Quid, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, El Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.